Paano nga ba mag-request ng bank statement sa ating GCash account? Sa video na to, yan yung pag-usapan natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng ganitong klaseng content patungkol sa mga freeload, tips at tricks makes money online at mga tutorial, no? So make it sure na mag-comment, mag-like at mag-subscribe dahil araw-araw po kami namimigay ng free GCash sa aming mga solid subscribers. So ang una muna natin gagawin mga idol ay pumunta sa Play Store at i-update natin yung GCash mobile application natin. So dito sa bandang GCash, kapag meron ka makikita ditong update, pindutin mo lang yun para updated yung GCash mobile application mo at nang hindi ka maka-encounter ng kahit anumang mga glitch or mga problema sa pagsunod ng tutorial na to. So kapag updated na po yung cellphone po ninyo, yung makikita mo ay open. So click lang natin tong open at mariredirect po tayo ngayon sa login page. So since nakapag-login na po ako, automatic na nag-redirect na po siya sa dashboard ng GCash. So ngayon, paano nga ba tayo mag-request ng bank statement? So pupunta lang tayo dito sa bandang baba sa may transaction. Pipindutin lang po natin yan. Ayan. So makikita natin dito lahat ng mga transactions na meron tayo, no? So ang gagawin lang po natin as of March 18, 2026, pindutin lang po natin to. So iangat ko konti dahil makikita po yung email address ko. Okay? So, ayan guys. So, transaction history, your request will be sent to this. Ayan yung email address ko, no? So, your transaction will be sent to that email address. So, taas lang natin konti, no? So, dito pwede tayong pumili kung anong range yung gusto natin. So, dito pwede tayong pumili last 7 days, last 30 days, last 60 days, pwede rin custom. So, halimbawa, last year up to now, yung i-request natin. So, merong from and to. So, dito, sa start date, so magse-select tayo kung kailan yung gusto nating start. So halimbawa, yung start natin, ayan pwede siya hanggang 2022. So try natin kung pwede ba. So ayan. So January 13, 2022 up until ngayon, so 17. So ang gagawin lang po natin mga idol ay pipindutin tong submit request. Pero kadalasan kasi kapag nag-request tayo ng mga bank statement, parang 3 months or 6 months lang, no? So in this example, pinakita lang natin kung gaano kaganda dito sa GCash dahil kahit 4 years, 3 years, 5 years, pwede tayong mag-request ng bank statement natin. Okay? So submit natin, submit request. Ayan, hindi pala pwede. So try lang natin dito sa bandang 24 January. Okay, try natin to. So dati kasi nakakapag-request kami kahit 5 years. So ngayon, since paggawa ng video na to, nagkaroon or ka-encounter tayo ng error, so it means baka hindi na-supported yung 4 years. So try natin to. Submit request. Kung tatanggapin ba ni GCash yung request natin. Okay, so makita natin, request successful. So, sit tight, we'll send your requested transaction history of your email. So, hihintayin natin na mag-pop up dito yung email address or yung email from GCash at susubukan natin i-open yung email from GCash. Dito sa ating email address mga idol, nandito na pala yung bank statement. Ayan yung request natin. Okay? So, i-open natin yan. Subukan natin. Makita natin dito, your GCash transaction history from January 1 of 2024 up to March 18, 2026. So, pwede nating pinutin tong look safe para malagay siya dyan. Ayan. So, open lang natin. At makikita nga natin dito, ito yung exact email na meron si GCash. So thank you for requesting for a copy of your GCash transaction history. You may download the attached document to view your past transaction. So dito, para ma-open natin tong file na to, merong guide kung paano natin to i-open dahil meron tong password. So ito yung mobile number ko, ito yung duration. So sabi dito, to open the document, simply type in your name, register your GCash wallet, followed by the last 4 digits of your GCash mobile number when asked for a password. Itong last number na nandito, ito yung gagamitin natin. So halimbawa, yung pangalan natin ay De La Cruz. So De La Cruz 1234, yan yung mobile number dito. Please make sure to use lowercase letters when typing your password. So try natin to, no? So ayan, makita natin humihingi na ng password itong file na to. So input lang po natin yung details natin, tapos open natin.
At ayun na nga mga idol, no, nakapag-type na ako ng password. So try nating i-confirm kung ma-open ba natin tong file. At ayan na nga mga idol, so makita natin yung transaction na nandito. So ayan o, try natin sa pinakababa. So yung transactions natin ay umaabot ng 2 million. 2 million ba? Alright, umaabot po siya, pumapalo po siya ng 2 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 2.7, 2.6. Okay, so I hope na nakatulong tong video na to, no? So kung meron ka mga katanungan, make it sure na mag-comment down below.